Dear Lady Love TV. Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan natin ng ikalimang bahagi. Iniisip ko pa rin kung talaga bang asawa ko siya. Iniisip ko kung bakit siya yung naging asawa ko. Sobrang gwapo. Sa pakiramdam ko ay sobrang laki ng katawan niya. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang sinabi niya ay Daniel daw yung pangalan niya. Nakatalikod siya sa akin ngayon kasi inaayos niya yung mga damit ko. Uuwi na kasi ako ngayon sa bahay naming dalawa. Ang sinabi niya sa akin maganda daw yung bahay namin. Matagal na daw kaming nakatira doon. Kagabi ay pinakwento ko sa kanya yung naging storya namin. Sinabi niya nagkakilala kami sa university na pinag-aaralan ko. Noong nakita ko daw siya ay kaagad ko siyang niyaya sa isang coffee shop at doon na nagsimula ang lahat sa amin. He said that I felt nothing but bliss whenever we were together at bago ako matapos ng college ay nagpakasal na kaming dalawa. Mukhang totoo naman ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Kaya lang may isang parte ng puso ko na nagsasabi na huwag akong maniwala. That somehow is not telling me something that was something that I should remember. Are you ready? Tanong niya muli sa akin nang humarap siya. Ang gwapo niya talaga. Bakit nga kaya siya yung napangasawa ko? Nasaan ang parents ko? Tanong ko bigla. He sighed. Napapansin kong madalas niya akong gawin kapag nagtatanong ako. Nasa Vegas sila. Nagsabi na nga ako kay mama at sinabi niya na uuwi sila dito as fast as they could because they are really worried about you. It eased me to know that he had contacted my family already. Though hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko sa oras na makita ko sila at hindi ko sila makilala. Sa pag-alaala pa nga lamang ng mga pagkakataon na kasama ko yung asawa ko, ay nasistress na ako. Sa pamilya ko pa kaya? I look at him. Daniel? Tawag ko sa kanya. Bumaling siya sa akin. I suddenly remembered you giving me a coffee-like drink. Mahinang wika ko. He smiled. Coffee Jello Freeze. Pagbibigay niya ng pangalan. My face lit up. Oo, tapos sabi mo babarilin mo ako. Galit ka ba sa akin nun? Tanong kong muli. He laughed. I sighed. Napaka-sexy naman ng tawa niya. Muli kong tinanong kung bakit ko siya naging asawa. Pakiramdam ko kasi ay hindi kami bagay. Para bang napakabait niya. Hindi, ang kulit mo lang kasi. Pagkukwento niya. Iyon ang unang beses na nagkita tayo. Inaya mo agad ako magkape kasi ang hot ko. He giggled. I just rolled my eyes. Ang conceited naman ito, pero ayos lang kasi ang totoo. Alam kong totoo yung sinasabi niya. He's hot and he had the body of a hot person. Habang nakatingin ako sa kanya ay parang nakita ko yung sarili ko na nakapatong sa kanya habang naghahalikan kami. My eyes widened. Anong alaala yun? Palagi kaya kami yung nagsisex noon? Well, he looked like a man who liked a lot of sex. But still, there's a part of me that's telling me not to trust him. Pakaramdam ko talaga ay hindi siya nagsasabi sa akin ng totoo. I bit my lower lip. Are you ready to go? He asked. Tumango ako. Pinag-isipan ko na to kagabi. Pwede namang hindi ako sumama sa kanya at pwede akong sa newer facility dito sa hospital. But that little voice inside my head, the same voice that's been telling me not to trust him, told me to go with him. Kaya sumama ako. Sumakay kami sa kotse niya. Siya pa nga nagtulak ng wheelchair ko palabas ng ospital. At nang makarating kami sa parking lot, ay siya pa yung nagbuhat sa akin papasok sa sasakyan niya. He drove swiftly. Ako naman ay nakatingin sa labas at pilit naghahanap ng pamilyar na lugar para sa akin. Napapanguso ako. Bakit ba ang hirap makaalala? May naalala akong figments pero hindi naman malinaw. Gusto ko nang makaalala para malaman ko kung gaano ko kamahal ang lalaking to. Kung bakit siyang pinakasalan ko. Pakiramdam ko kasi may mali sa amin. Pinakiramdaman ko yung sarili ko kung ano yung nararamdaman ko para sa kanya. Kung mahal ko ba siya. Pero hindi ko naman alam yung sagot. Hindi ko alam kung mahal ko siya. Kaya lang parang mas gusto kong hindi siya mahalin. It's weird. Very weird for me to think about that. Daniel? He smiled. You always call me Daniel. Better keep it away, baby. Alright. My mind is telling me that it's better if I don't love you. I don't think I love you. Maybe it's because of amnesia but I don't want to love you. Napapreno siya bigla. Mabuti na lang at nakaseatbelt ako at hindi naumpog yung ulo ko. What?
Nagkibit balikat ako. Buksan mo na lang yung radio, utos ko. Napahawak ako sa ulo ko. The doctor shaved my head kaya semi-kalbo ako ngayon. Danielle told me last night that I had a very beautiful hair. Naging tahimik na yung biyahe sa buong oras na yon. Nang marating namin ang bahay na sinasabi niyang sa amin, ay wala naman akong na-sense na familiarity. Bakit kaya ganun? Sinabi niya na matagal na kami nakatira doon, pero wala man lamang ako nadama. Pumasok kami sa loob. Sumalubong sa akin ang isang malaking abstract painting sa harapan ng living room. How come that it's not our wedding picture there? Ikaw ang naglagay niyan dyan. Wika niya. Parang ang sungit na niya. Pumasok ako sa sala at doon nakita ko ang isang malaking banner. Welcome home, baby. I missed you. May kasamang malaking teddy bear pa yon na nakaupo sa couch. I stood there. Habang nakatingin ako sa teddy bear ay nakaramdam ako ng takot hanggang sa parang hindi na ako makahinga. Daniel, I called him. Bakit? He asked. Oh, the teddy bear. Kinuha niya yon at inilipat sa akin. Hindi ko na nakayanan. Napasigaw ako. Tumakbo ako palayo sa kanya. Hey! I didn't know why I felt that, but I'm afraid of the teddy bear. Narinig kong sumunod si Daniel sa akin. Tinungo ko ang silid. Sumampa ako sa kama. Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako. Yala, what the hell? Hindi ko alam. Ilayo mo sa akin yung teddy bear. Ayoko doon. Umiiyak na wika ko. Nanginginig yung buong katawan ko. He stood there. Maya-maya ay lumapit siya sa akin at niyakap ako. Baby, there's nothing to be scared of. Deep in my heart, something told me that I should be scared of him. I look at myself in the mirror and realize how ugly I look without my hair. Naiinis ako sa sarili ko dahil sa mga bagay na hindi ko maalala. Pakiramdam ko ay may isang bagay akong dapat matandaan. Pero sa pagkalimot ko ay hindi ko maalala. Last night, I dreamed about a crying woman looking for her child. Iniisip ko nga na baka ako yung babaeng yon at iniiyakan ko yung anak ko. Pero sinabi naman ni Daniel wala kaming anak. Kaya imposible sa akin ang panaginip na yon. He said that the doctors told him that it's normal for me to dream about crazy things. Siguro nga ay isa lang yun sa mga bagay na hindi ko maintindihan sa buhay ko. Nang araw na yon ay aalis kaming dalawa. Sinabi niyang simula daw ng therapy ko. Mukhang gusto naman niya talaga akong tulungan na makaalala. Siguro namimiss niya na ako. Hindi ko maalala kung paano maging mag-asawa sa kanya. Mukhang wala rin siyang hinihintay sa akin. Hindi nga niya sinasabi na magtabi kami sa kama. Sa isang kwarto lang kami natutulog. Siya sa couch, ako sa kama. Sinasamahan niya ako at kapag bumabangon ako, ay bumabangon din siya para tanungin kung ano yung gagawin ko. Ihala, baby, are you ready? He asked me. Nang tingnan ko siya ay napatawa ako. He was wearing a suit. May tsaleko pa siya at nakatay. Saan ka pupunta? Tanong ko. Sa doktor mo. Magbihis ka na. Binilhan kita ng wig. Mamimili ka dito kung alin yung gusto mo. Ipinakita niya yung wig na dala niya. 3 wig yon, isang blonde at 2 itim. Pinili ko ang itim at isinuot ko yon. I look at the mirror and I felt glad having hair on my head again. Pinagsuot niya ako ng puting dress. Ayoko sana dahil parang overdress naman ako. Pero nagpumilit siya kaya pumayag na rin ako. Matapos magbihis ay lumabas na kami ng bahay para sumakay sa kotse niya. Tahimik pa rin ako. Habang nagmamaneho siya ay pinakialaman ko yung radio. Tahimik na tahimik yung paligid at tanging naririnig ko yung maliit na boses sa isipan ko na nagsasabi na huwag akong maniwala sa kahit anong ipakita sa akin ni Daniel. Pakinggan ko na lang yung kanta kaysa yung boses sa isipan ko. Mabait naman kasi siya sa akin kaya bakit ko iisipin yon? You say I'm crazy cause you don't think I know what you're... But when you call me baby, I know I'm not the only one. Napatitig ako sa radyo. Bakit ganoon? Bakit habang pinapakinggan ko yung awit ay may kung anong kumukurot sa puso ko? Natagpuan ko yung sarili ko na umiiyak. Para saan yung luhang to? Lalo akong hindi aalis sa parang may masakit. See? Bakit you expect me not to do the same? Kasama ba sa pagkakaroon ng amnesia ang pagiging tanga? Seryoso yung expression ng mukha ng babae. Gusto ko lang makaalala. Hala, paano mo gagawin yun? Stop the car. And I look at him. How much did you hurt me? Biglang tanong ko. Iyon lang kasi ang naisip kong dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Hirap na akong huminga. Pinahid ko yung luha ko. Pilit kong iwinawaglit sa isipan ko yung sakit,
Pero kalakip niyon ay ang boses na nagsasabi na kaya ako ganito ay dahil kay Daniel. Humahagulhol ako. Sobrang sakit. Ni hindi ko alam kung bakit, pero nasasaktan ako. I have loved you for many years. Maybe I am not just enough. You've made me realize my deepest fear by lying and tearing us up. Yela, listen. He cupped my face. Pinapahid niya ang luha ko. Iyak pa rin ako ng iyak. Yela, I will never do anything that will hurt you. I will never make you cry. No, I sighed. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ng isip ko, wag kitang pagkatiwalaan. Sabi ng isip ko, sinaktan mo na ako. God knows how much I want to believe you. But there's a part of me that's saying that all you said were lies and that it's the other way around. Lalo ako napahagulhol. Niyakap lang ako ni Daniel. Even his embrace didn't make me feel better. Itinulak ko siya. Dalhin mo na lang ako sa doktor. I said to him. Tahimik siya habang nagmamaneho. Kahit na nung makarating kami sa ospital ay wala rin siyang kibo. Nakikinig lang siya sa usapan ng doktor at kapag tinatanong ay saka lang siya nagsasalita. Hindi pa rin natin matutukoy kung kailan babalik ang alaala ng asawa mo. Sa cases kasi ng mga amnesia patients, may bumabalik ang memory, meron namang hindi. Kaya kailangan maging masigasig ka sa pagtulong sa sarili mo. Maaari kayong magpunta sa mga lugar na pinupuntahan ninyo noon o makipag-usap sa mga taong kakilala ninyo at baka sakaling sa ganoong paraan ay matrigger ang pagbabalik ng alaala mo. Tumango naman ako. I look at the doctor. Posible po bang makalimutan ko yung mga bagay pero hindi ang pakiramdam? Bagay akong tumingin kay Daniel na nakatitig pala sa akin. Yup, possible. Ganoon ang karamihan sa mga patients namin. They forget the memories but they can never forget the feelings. Huminga ako ng malalim. Nagpapasalamat ako sa doktor pagkatapos ay nagpaalam na kaming aalis. We walked together side by side. Hindi ako nagsasalita dahil nag-iisip ako. Posible daw ang pakiramdam na yon. Ibig bang sabihin nun ay may ginawa talaga siya sa akin na nakakasakit ng sobra? Ano yon? Bakit hindi niya sabihin? Gusto kong malaman. Sumakay kami sa kotse niya. Hinarap ko siya. Was I a battered wife? I asked him. Umiling siya. A battered girlfriend? You're not battered anything, Yela. Ano? Gusto kong malaman dahil gusto kong maintindihan kung bakit hindi ko magawang pagkatiwalaan ka. I can't even stand your touch. Napaluhanan naman ako. If you are my husband, then why am I not comfortable having you around me? Why do I feel like I loathe you? Sinasabi ko na, di ba? Tumaas yung boses niya. Nagalit ka sa akin bago ang aksidente mo. I forgot about our anniversary and we fought inside the restaurant and you got hit by a car. Maybe that's why you loathe me. But I didn't cheat on you. I will never lie to you, Yela. Nagulat ako. Lalo ako napaluha dahil sa pagsigaw niya sa akin. Lumambot na naman yung ekspresyon na mukha niya at inalo ako. I shook my head. Wag mo na akong hahawakan. Dalhin mo na lang ako sa neuro facility ng ospital. Doon na lang ako. Umiiyak ako. Daniel shook his head. Hindi pwede. Hindi kita aalisin sa radar ko. Yela, makinig ka sa akin. Hindi ako gagawa ng kahit anong ikakasakit mo. Pasensya ka na kung sumigaw ako. I'm sorry. You can't leave me. Muli siyang nagmaneho. Pilit ko naman pinatitigil yung sarili ko sa pag-iyak. Naguguluhan na naman ako. Bakit nga ba hindi ko mapagkatiwalaan yung lalaking to? Bakit para sa akin isa lang siyang lalaki na nagpakilala bilang asawa ko? Huminto kami sa isang outlet ng Starbucks. Napatingin ako sa kanya. Umikot siya para buksan ang pinto sa side ko at saka kami magkahawak kamay na pumasok sa loob. Matagal kaming tumayo sa gitna at ang tila ba nakita niya na ang hinahanap niya ay hinatak niya ako papunta sa lugar na yon. We sat by the window. Ganito tayo nagsimula noon. Wika niya. I met you at the university. Itinuro niya yung university na nasa tapat ng Starbucks. You graduated cum laude, Yela. The first time we met, nandun ako sa school mo para sunduin ng babaeng nililigawan ko sana noon. Then I met you. Tinawag mo ako para sabihin sa akin na nasundo na siya ng kung sino at alam mo kung saan sila pupunta. Sinabi mo sa akin na ililibre kita ng kape para sabihin mo sa akin kung nasaan sila. So we went here. He sighed. May ngiting na buo sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Right now, as I look into your eyes, I could feel the sincerity.
Kinapa ko yung sarili kong damdamin at alam kong naniniwala ako sa kanya. We sat right there. At iniwan kita, umorder ako ng kape. I went back with a cup of black and coffee and give you that. But you refused and you said that you want some coffee jello freeze. Nainis ako at sinabi kong babarilin kita. Ibinili pa rin kita ng coffee jello freeze. At nang bumalik ako dito kung ano-anong idinadaldal mo sa akin. I realized that maybe you don't really know where they went. And maybe you just said that because you know you wanted to date me. Sabi mo sa akin noon malungkot ako at tulad mo malungkot ka rin. Inabot niya yung kamay ko. Maniwala ka sa akin. Hinding-hindi kita sasaktan. Natagpuan ko yung sarili kong matamang nakikinig kay Daniel. Alam kong naniniwala ako. Alam kong totoo yung sinasabi niya. For the first time since the accident, my heart told me to trust him on this. He's telling the truth. Magaan yung loob kong nakangiti sa kanya. And in your phone, we have that picture at your graduation. I was holding your awards and your medal was in my neck. Yella, I will never hurt you. Suddenly, I wanted to believe him again. But once more, there's that unwanted feeling. And I hated it. Bakit ba nakikipaglaban yung instinct ko sa gusto ko sanang paniwalaan? Daniel ordered for 2 of us. Siyempre kasama doon ang makasaysayang jelly freeze na gusto ko daw. I tasted that and I felt the sense of familiarity I had been looking for. Hindi ko kasi yun nararamdaman sa bahay na tinitirhan namin dalawa. Matapos kumain ay sumakay na kaming muli sa kotse niya. Akala ko iuwi na kaming pareho pero hindi pala. Lumiko siya sa isang corner at diniretso ang lugar. Maya-maya ay huminto kami sa tapat ng isang dance studio. Some years ago, I don't remember it. You told me you loved me and that you wanted to dance like the couple in a music video. Hindi ko naman tinupad yon. I'm fulfilling that now. Hindi ako marunong sumayaw. I exclaimed. Daniel smiled. I believe. Yella, you're a great dancer. Hinatak niya ako pababa ng kotse at saka pumasok kami sa loob. Walang tao doon. Ngunit naririnig ko ang isang kanta na nagpe-play sa background namin. Parang -1 lang yon, pero sa malaking TV sa harapan namin ay may video kung saan sumasayaw ang lalaki at babae. Slow, sweet, sincere. It reflected love. Nagulat ako nung kumanta bigla si Daniel. He could sing. He looked that good and he could sing. When your legs don't work like they used to do before. Kumindat siya sa akin. Nagwala ang puso ko. Inabot niya yung kamay ko at nagsimula na kami magsayaw. Nung una ay hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, but I just closed my eyes. Sinabi sa akin ng doktor na hindi ko man matandaan, pero hindi naman nakakalimot yung puso ko. I knew the dance steps. Hindi nagtagal ay sumasayaw na kaming dalawa. Slow, sweet, sincere. 'Cause honey, your soul could never grow old. It's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. We face each other. Seryoso ang mukha ni Daniel. Para bang malalim ang iniisip niya. Masaya ako. Habang nakatingin ako sa kanya ay natigilan ako. I suddenly remembered something. Kailangan niya ako. Pupuntahan ko siya. She's scared now. Tangina, puro na lang siya. Siya, puro na lang Ava. Magsama kayong dalawa. What's wrong? He asked me. Tiningnan ko si Daniel. Sino si Ava? Humihingal na tanong ko.